Laging may nakasunod sa aking gwardya. Problema rin pati ang paglabas ko. Ang kasalang yun ay desisyon ng mama ni Aser at ng aking mga magulang. Seryoso sila rito. Itutuloy nila ang kasal. Pero hindi ba tinanggihan mo na ang kasal na yun dati pa? Oo nga. Pero nag-iba na ang sitwasyon ngayon. Nagdesisyon ng mama ni Aser at ang mga magulang ko na mag-invest sa isang oil excavation project. Pipirma na sila ng kontrata. Napakalaki ng halagang pinag-uusapan dito. Ngayon nagdududa pa sila sa katapatan ng bawat isa. Kaya nila kami ipakakasal. Yun lang ang paraan para magkaroon sila ng tiwala. Nakuha ko na. Tulad pa rin ng dati. Iniisip kasi ng mga magulang mo at ng mama ni Aser, ang pagpapalaki ng korporasyon ang pinaka-importante sa lahat. Kahit anong gawin ko, walang mangyayari. Pati na rin ang wedding photo. Computer-generated yun. Kahit kailan, hindi kami nagpakuha ng picture ni Aser. Peke ang lahat. Ayoko kumain! Pag kinulong niyo ba ako rito, hindi ako kakain! Lumayas kayo rito! Ipalinis mo na lang yan. Magpadala ng katulong dito. Madam, si Young Master Aze, ilang araw nang hindi kumakain. Sa akin pong palagay, masyado na siya nagiging emosyonal. Nagwawala at sumisigaw. Sa ngayon po, medyo dehydrated na siya. Hindi ba sinabi ko sa'yo papuntahin ng family doctor? Dumating na po ang doktor. Ang dapat po sana ay kakabitan siya ng swero. Pero, hindi po kami makalapit kay Young Master Asa. Nagpupumiglas siya at nabasag ang bote ng swero. Sa aking palagay, habang meron po siyang malay, walang makakalapit sa kanya. At bakit mo yan sinasabi sa akin? Hanapan mo na solusyon yan. Opo, madam. Anong ginagawa niyo? Bitiwan niyo ako! Sinabi na bitiwan niyo ako! Ano ba? Bitiwan niyo ako! Tandaan niyo banda kayo sa akin! Teka, para saan yan? Ano ba? Maliligti ka kayo lahat sa akin! Bitiwan niyo ako! Sinabi na bitiwan niyo ako! Paano ngayon? Hindi na natin alam kung ano nangyari kay Aser. Uupo na lang ba tayong lahat? Alisin natin si Tao Mingso sa bahay niya. At pagkatapos nun, ano? Hindi ko rin alam. Basta ngayon ang naiisip ko lang, kailangan natin siya iligtas. Sa palagay ko, yun na nga lang ang paraan. Oo. Itakas natin siya. Tapos bahala na. Di ba maraming nagbabantay sa kanya? At malamang nakalak pa siya. Nalimutan mo na ba? May butas sa hardin sa likod. Lagi tayong dumadaan dun. Di ba nilalagay ni Auntie Jade ang susi sa greenhouse dun sa garden? Ang susi ng lahat ng kwarto. Kaya walang problema sa pagpasok sa bahay dati. At syempre, ngayong gabi rin. Sige, umalis na tayo ngayon. Kami na lang pupunta. Kayong tatlo lang? Huwag kang mag-alala. Kaming bahala. Madali lang to dati. Bakit mahirap na ngayon? 180 centimeters ka na. Ano ba? Hindi ka na yung batang kulang sa vitamins. Huwag kayong maingay. Baka mahuli nila tayo. Hi, Auntie Jade. Yang Master Watsile, pwede ka nang lumabas dyan. Auntie Jade, siguro naman hindi kayo... Makinig kayo. Wala na ang mga susi sa dati nitong kinalalagyan. Mga hangal. Ano na po bang nangyayari kay Aser? Nakalak sa kwarto niya.
Mahigpit na ipinagbili ni Madam na lalabas lang siya sa araw ng kasal nila. Walang iba kundi si Shouts. Hindi pa makakapayag si Asa. Alam kong hindi siya papayag. Mula nung ikinulong siya sa kwarto niya, hindi na siya kumain. Kinakabahan ako talaga. Baka kasi hindi nakayanin yun ng katawan niya. Ngayon natatakot si Madam na baka saktan niya ang sarili niya. Binigyan siya ng gamot na pampatulog. Hindi yun pwede kay Asa. Tama ka. Kaya hindi siya kumakain kahit kaunti. Nag-aalala ako. Natatakot ako na bigla na lang bumigay ang katawan niyang master. Auntie Jade, kailangan namin ang tulong niya. Oo naman. Kaya nga ako nakatayo rito. Binigay ko ang imbitasyon para mag-isip kayo at ipaalala sa inyo. Alam ko kasing gagawa kayo ng aksyon. Ay, pero mga young master, napakabagal niyong kumilos. Pinaghihintay ninyo ako ng napakatagal dito. Auntie Jade, wala na yata kaming may tago sa inyo. O, ayan. Kunin niyo ang lahat ng mga susi. Heto pa ang mapa. Basta sundan niyo lang ang direksyon. Kahit alam kong kabisado niyo ang bahay. Alam niyo ba, napakaraming taong nagbabantay dito sa bahay. Sa labas ng kwarto niya, may nagbabantay din. Pinatulog siya sa pamamagitan ng gamot. Maliwanag ba? Paano? Tayo na. Matagal ko na itong hindi nakikita. Hirap pasukin. Baka naman yung daan na yun, paakyat. Aakyat tayo? Hmm. Madam, Umalis ka muna dyan. Tatawagin kita kapag lalabas na ako. Opo.